subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends! Good morning, good afternoon, and good evening sa mang kayong sulok ng mundo naroroon mga ka-BTV. Mega love shoutout po sa ating mga kapwa OFW and of course sa ating mga subscriber na walang sawang nagsusuporta dito sa ating munting bahay. At sa mga baguhan nating subscriber, thank you so much po sa inyo. Pa-like and share na rin po itong video natin ngayon at of course paki-subscribe at paki-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video na i-upload dito sa ating munting bahay. Nako po mga ka-BTV, grabe na po talaga ang ebidensyang pinupukol sa dalawang buaya ng Kongreso. Ngayon po, nadiskubre sa Senado ang malaking bilang ng mga overpriced na farm to market road sa ilang lalawigan. Nangunguna po sa listahan ang probinsya ng Bicol na naman. Bicol na naman po mga ka-BTV, kung saan isa sa leading constructor ang kumpanya nitong si Saldico. Grabe po mga ka-BTV. At pumapangalawa po ang probinsya ni Martin Romualdez. Ayan na naman po mga idol. Sila na naman po dalawa ang nangunguna sa listahan sa mga anomalya, sa mga overpriced na kalsada sa rehiyon. Grabe na po mga ka-BTV. Halatang halata na po pero ang ating gobyerno wala pa rin ginagawa. May mga investigasyon pero ang nangyayari po sa mga investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado, parang pinagtatakpan lang po itong dalawa na to. So, pakinggan po natin ang ulat ng dalawa nating kaibigan sa Ni-25. Na-discover sa Senado ang malaking bilang ng mga overpriced na farm-to-market roads sa ilang mga lalawigan. Nanguna sa listahan na probinsya ng Bicol. Bicol na naman? Ako po. Naungunang Bicol kung saan isa sa leading contractor. Ha? Ang construction company na naman ni Saldico? Tapos hindi niyo pinapatawag? Talaga naman. Opo, di ba? Ang dami na pong lumalabas na ebidensya sa kumpanya nitong si Saldico, pero po ni isang beses hindi pa po pinatawag ng Senado at ng Kongreso. At ang sinasabi daw po nila, parliamentary courtesy. Yun ang sinasabi ni Ping Lacson noon. Hindi na po. Ang parliamentary courtesy po, okay po yun. Pero ang usapan po dito mga ka-BTV, hindi lang po milyon, bilyon po ang nawawala sa pera ng sambayan ng Pilipino. Pero itong si Ping Lacson, parang wala lang siyang pakialam sa sambayan ng Pilipino at gagamitin niya pa ang parliamentary courtesy para lang hindi patawag tong si Saldico. So, ngayon po, na hindi na siya at nag-resign na siya sa pagiging congressman, ano na po ang ginagawa ng ating gobyerno? Ni wala pa pong ginagawang hakbang para maipauwi tong si Saldico dito sa Pilipinas. Para po sagutin niya yung mga paratang sa kanya kung hindi man po totoo. Pasinungalingan niya at gawan niya at sagutin niya. Hindi po yung nagtatago siya sa mga bansa, palipat-lipat ng bansa. O ano pong iisipin ng sambayan ng Pilipino? Totoo po. Lahat ng akusasyon sa kanya. Kasi hindi niya sinasagot. Noong kasagsagan ng issue nila kay BP Inday Sara sa 125 million, kung ano-ano ang pinagsasasabi niya. Ano-ano ang sinasabi niya kay Inday Sara na hindi niya daw sinasagot yung ibinibintang kay Inday Sara na 125 billion na confidential fund, pero ngayon mas malaki pala ang ibinibintang sa'yo. Hindi lang milyon, bilyon, Mr. Saldico. Ngayon po, ikaw ang sumagot sa sambayan ng Pilipino sa ibinibintang sa'yo.
Para pong naiisip po tuloy ng sambayanang Pilipino na ginawa nyo yung issue kay Inday BP Sara para mapagtakban ang ginagawa nyo. Yun po ang tingin ng sambayanang Pilipino. Dahil bilyon po ang binibintang sa inyo na pera ng sambayanang Pilipino. Ngayon po, Mr. Saldico, Mr. Romualdez, kayo po ang magpaliwanag sa sambayanang Pilipino. Patunayan nyo po na hindi totoo ang mga lumalabas na ebidensya na to. Grabe na po, no? Pag kay BP Sara, maiingay ang mga kasamahan nyo sa Kongreso. Pag sa inyong dalawa, asaan? Itong si Ortiga, si Suarez, si Kunghon, at yung iba pang mga young guns. Asaan kayo ngayon? Mismong amo nyo na ang inaakusahan na nakaw ng pera ng bayan. Asaan ang accountability sinasabi nyo? Ngayon nyo ipakita at hanapin ang accountability ipinupukol nyo sa ating Vice President na si Inday Sara. Ngayon nyo ipatupad ang sinasabi nyong accountability at transparency. Pagpatuloy po natin mga ka-BTV. Yung Sunwest na yan, no? Sunwest ba ito? Pangalawa sa lista. Ang Eastern Visaya. Ha? Second, home province ni dating Speaker Martin Romualdez. Kayo na naman. Wala na ba? Nagkakahalaga ng 1.7 billion ang 80 farm-to-market road sa Bicol. Habang 800 milyon naman sa 33 proyekto sa Eastern Visayas. Pero ayon kay Senador Win Gatchalian, mayroon isang kalsada sa Tacloban na may nakalang 100 milyong piso na pondo. Ngunit, ha? Wala pang 300 metro. Grabe, no? Gintong kalsada. Kung kwentahin daw po, ang halaga nito katumbas ng 350,000 pesos na kalsada kada metro. Grabe yan, ha? Baka yan, lantay ng ginto yan siguro. Mukhang mas matindi ito dyan, ha? Oh, farm to market Oo, road. oo. Ay, naku. Talagang lahat ng pwedeng palusutan, you know? Grabe. Lahat ng pwedeng pagkakitaan. Yung. Oh. Di ba po mga ka-BTV? 1.7 billion po ang nilaang budget sa mga kalsada para sa Bicol. At 300 plus million naman po sa probinsya ng dating speaker na si Romualdez. Nasaan po? Diba? Silang dalawa na naman po ang nanguna sa listahan na na-discover sa Senado. Pero hanggang ngayon, wala pong ginagawa ang gobyerno na ipatawag tong dalawa na to at pagpapaliwanagin kung hindi totoo ang mga ibinibintang sa kanila. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Maraming salamat po at paki-like and share na lang po ang ating video. Always remember po, God is good all the time. God bless you all po. BTV React is now signing off. Bye-bye!